Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ella. Ako ay matagal nang nakatira sa bayan ng Santa Cruz dito sa aming probinsya sa Kabisayaan. Maunlad na lugar po ang Santa Cruz. Tahimik, magalang ang mga tao at maraming establishmento. Sa madaling salita, hindi sila nauubusan ng produkto. Sagana rin po sila sa mga pananim kagaya ng palay, gulay at mga prutas. Ang kanilang mga bukirin ay maraming puno ng kakao dahilan para tagurian sila sa isa sa pinakamalaking supplier ng tableya sa buong Pilipinas. Ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo ay tungkol sa aking dating manliligaw na si Mio, at kung saan man siya ngayon, sana wag na niya akong guguluhin pa. Hindi biro ang hirap na dinanas ko po sa lalaking iyon, Kuya Bari. Literal po akong nakatikim ng impyerno dito sa lupa. Kaya naman, nang makahanap ako ng pagkakataon, ay lumayas ako sa kanyang poder para makamit ang tunay na kalayaan. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi lang gayuma ang pwedeng gawin ng isang tao para mapahinudhod ang taong gusto niya. Kagaya ko po, aminado ako na isang malaking pagkakamali ko ang hinayaan kong ibigay ang tiwala sa isang lalaking hindi ko kailanman mahal. Hindi ko akalaing sa kabila ng tindi ng pinapakita niyang pagmamahal sa akin, magagawa niya akong kulamin. Halos isumpa ko siya dahil sa labis kong galit. Hindi ko po alam kung sa paanong paraan nagawa niya akong bigyan ng karamdaman. Basta't ang alam ko lang, nagising na lamang po ako isang araw na nanghihina na. Nangangalumata ang mga mata ko, humpak ang pisngi, namumutla at walang kabuhay-buhay. Halos mandiri ako sa aking sarili. Hindi ko kayang isipin na isa na akong sakiting babae. Gusto kong isumpa ang aking buong pagkatao, lalong-lalo na kapag napapaharap ako sa salamin at nakikita ko ang aking sarili. Naiisip ko, sana'y namatay na lamang ako. Nitong huli, hindi na natiis ng aking inay ang pagmasdan akong nahihirapan. Isinwestiyon niyang magpagamot na kami sa kilalang albularyo nang sa ganun malaman nila kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko pa kasi alam, Kuya Bari, na kinulam na pala ako noon. Nakilala ko itong si Mio sa isang palengke. Namimili ako noon ng gulay nang makipagkilala siyang bigla sa akin. Sino ba naman ako para wag siyang pansinin? Abay, gwapo po itong si Mio. Matipuno ang katawan at moreno. May taglay siyang karisma na hindi ko kayang baliwalain. Higit sa lahat, nakakahipnotismo talaga ang kanyang matamis na ngiti. Wala naman akong kasintahan noong mga panahong iyon, Kuya Bari, kaya naisip ko lang, wala namang problema kung makipagkaibigan ako sa kanya. Hanggang kaibigan lang naman eh. Iyon ang palagi kong tinatatak sa aking isipan. Hindi naman po sa pagmamayabang. Nasa kanya na siguro ang lahat ng magagandang katangian, pero para sa akin, sapat na ang magkasundo lang kami. Iyong walang mali siya. Kasi nga, kaibigan lang naman talaga ang tingin ko sa kanya. Si Mio lang itong mapilit sa panliligaw sa akin. Binubusog niya ako sa mga mamahaling regalo, mga pagkain at kung ano-ano pa. Higit sa lahat, iniligtas niya ako mula sa isang aswang. Ginabi ako ng uwi noon mula sa sementeryo. Naisip ko kasing dalawin ang puntod ng aking ama. Habang naglalakad, hindi ko inaasahang may haharang sa aking daraanan. Ang aming bahay ay 1 kilometro lang ang layo mula sa aking kinaroroonan.
na maririnig ko nga lang ang kahit na anong boses na nagmumula sa loob ng aming tahanan. Sobrang lapit lang po kung tutuusin, Kuya Bari. Napakunot noo ako nang matanaw ang napakadilim naming kapaligiran. Hindi ko alam kung ano ang aking iisipin nang makitang lumalabas ng bahay si Lola na nasa anyong wala sa sarili habang tinatahak ang madilim na lugar ng kakahuyan. Hindi ko maiwasang kilabutan ng ilang saglit lang. Narinig ko ang mahihinang huni mula naman sa aking likuran. Makailang beses akong huminto sa paglalakad. Sabay lingon. Wala akong ibang natatanaw maliban sa isang malaking kulay itim na asong kanina pa yata ako sinusundan. Aso lang naman iyon kaya hindi ko magawang maalarma. Sa dami ng asong naglipana sa aming lugar, normal na sa kanila na hayaan na lamang ng may-ari na magliwaliw sa gabi. Nagsisilbi na din kasi itong gwardiya namin para katakutan kami ng mga magnanakaw. Ngunit iba ang malaking asong ito. Habang naglalakad ako, unti-unting lumalapit sa aking likuran ang kanyang anino na labis ko namang ikinatakot. Bakit hindi? Ang kanyang bulto ay dahan-dahang nagbabago. Isa siyang malaking aso, ngunit ang kanyang anino ay nagiging tao. Habang naglalakad, panay ang aking pag-antanda. Kinikilabutan ako at halos ayaw ko nang huminto sa pagtawag sa lahat ng pangalan ng mga santo. Nagsimula na ding magtigbi-tigbi ang pawis ko sa aking noo. Tila ba malalaking butil ng munggo kung makapatak sa aking mukha. Ganun pa man, nilakasan ko ang aking loob. Malapit na ako sa bahay. Yun nga lang, kung kailan papasok na ako sa pintuan ay gayon na lang ang aking pagkataranta. Isang napakahabang buhok ang humila sa aking kamay dahilan para mabitawan ko ang pintuan ng aming bahay. Hindi ko na nagawang sumigaw dahil sa tindi ng aking pagkagulat. Aminado ako na bigla ako sa bilis ng pangyayari. Tila ba isang sawa kung makapulupot ang may kakapalang buhok sa aking braso kasabay ang pagkalmot ng matatalas na kuko sa aking balat. Napasigaw ako pero hindi pa din ako makapagsalita. Naunahan kasi ako ng takot. Pakiramdam ko binuhusan ang bibig ko at hindi ko man lang magawang ikalma ang sarili ko. Naghuhurementado sa kaba ang aking dibdib pero wala akong magawa ng mga sandaling iyon. Nang mapatitig ako sa salaring humihila sa akin, napasinghap ako. Mabalasik na mukha ang nakatitig sa akin. May mapupulang mga mata, nandidilat at nanlilisik. Sa kanyang bibig ay naglabasan na ang magkabilang pangil na mahaba sa karaniwan at may umaagos na malapot na laway na amoy malansa pa. Dito na ako tuluyang nasindak, Kuya Bari. Aswang ang nasa aking harapan. Pakiramdam ko, sasabog talaga ang dibdib ko sa labis na takot. Gusto ko mang magpumiglas, ngunit mas malakas sa akin ang nasabing nilalang. Nanginginig na nagmakaawa ako sa kanya. Ngunit kagaya nga ng pagkakakilala ko sa nasabing nilalang, hindi sila naaawa. Sa halip ay malakas niya akong binalibag. Yung tipong titilapon ako at babangon nang may bali ang buong katawan. Napaiyak na ako. Ito pala yung sinasabi nilang takot na umaabot sa puntong nakakalimutan ko nang tumawag sa kanya para humingi ng tulong. Para bang pansamantalang nakalimutan ko maging ang aking pangalan. Nanginginig man, pilit kong inaninag ang mukha ng nilalang na ito. Kahit itim ang kanyang balat at masangsang ang kanyang amoy,
nakikita ko ng malinaw ang kanyang hitsura. Kapitbahay namin na si Aling Linda. Igagapos na lamang niya sa aking buong katawan ang kanyang buhok nang makipagtagisan ako ng lakas sa aswang. Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang pinagkakalmot niya ako. Sigurado ako, siya si Aling Linda. Imposibleng magpanggap pa siya. Sa tagal ng panahon na nakilala ko siya ay kabisado ko na talaga ang kanyang hitsura. Alam na alam ko kung ano ang kanyang mukha. Mahina ko siyang tinawag sa kanyang pangalan, ngunit napangisi lamang siya. Tila ba ipinaabot niya sa akin ang mensaheng wala na akong magagawa pa. Sa hitsura pa lang niya, Kuya Bari, naghuhumiyaw na ang kasamaan na nagbabadya ng panganib. Muli niya akong ibinalibag. Napagulong tuloy ako sa lilim ng malaking puno ng mangga. Rinig na rinig ko. Umaangil siya. Ipinapakitang mas malakas siya sa akin. Nang lumabas ang mahahaba niyang kuko at matutulis na pangil, ay pumulot na ako ng malaking sanga at sinugod ang aswang. Kahit alam kong si Aling Linda pa siya, ay wala na akong pakialam. Napaangil ang aswang nang dumaluhong ako sa kanya. Hindi siya makapaniwala na dahan-dahan kong nababawi ang aking tapang. Walang babalang inatake ko siya, ngunit humaba ang kanyang dila at isinampal ang dulo nun sa akin. Nagulat ako at napasigaw sa labis na takot. Lulundagan na lamang niya ako nang makita kong biglang tumilapon siya ng malayo. Nagtatakang sinundan ko siya ng tingin. Napalingon din ako pabalik sa pinanggalingan niya. Nakita ko doon si Mio, may hawak na malaking tubo. Mukhang siya ang humataw sa aswang dahilan para tumilapon ito. Napalunok ako. Buong akala ko kasi ay tuluyan ng magkakagulo. Ngunit labis ang aking pasasalamat dahil nilubayan ako sa wakas ng aswang. Nagtatakbo siya sa karimlan. Tila natakot siya nang makita niya si Mio. Hindi ko naman alam kung ano ba ang mayroon sa lalaking ito at iwas na iwas sa kanya si Aling Linda. Ni hindi man lang inatake siya. Ngunit tuwang-tuwa ako, Kuya Bari, dahil nailigtas niya ako sa kapahamakan. Ngunit hindi ko inaasahang may kapalit pala iyon. Gustuhin ko mang magpahinga ay wala akong nagawa. Dahil utos ng kagandahang asal, kaya ko siya pinatuloy sa aming bahay. Gusto daw niyang dumalaw. Alam ko na isisingit na naman niya ang panliligaw niya. Sa totoo lang, Kuya Bari, naaalibadbaran talaga ako sa kanya. Ngunit anong magagawa ko? Kailangan kong magpakitang tao. Kailangan kong maging mabait kahit sa gabing ito lang. Pambawi sa pagtataboy niya sa aswang na muntikan ng dumali sa akin. At dito na po nagsimula ang pamimilit niya. Kahit pagod na ako sa gabi, dinadalaw niya ako. Gusto niya ay harapin ko siya palagi. Hindi siya tumatanggap ng kabiguan o ng pagtanggi ko. Kaya naman isang araw, naisip kong kumprontahin na siya. Bigyang linaw ang relasyong namumuuraw sa aming dalawa. Hindi na ako nahiya nang sabihin kong hindi ko siya gusto. Masaya ako sa pag-aasikaso sa nanay ko. Wala pa talaga sa isip ko ang makipagnobyo. Ngunit hindi niya nagustuhan ang sinagot ko. Nagulat na lang ako nang magising isang araw na nakakatakot na ang mukha ko. Makailang beses akong napapabalikwas sa gabi. Hinihingal at tila ba galing sa bangungot. Akala ko
mawawala na ako ng pag-asang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Ang mukha ko hanggang buong katawan ay nababalot ng sugat na mula lang sa agat ng lamok. Opo Kuya Bari, totoo yun. Lumaki ng lumaki hanggang sa magkabutas-butas at nilalabasan na ng maraming nana. Noong una, nagagawa ko pang buhusan ng alkohol ang mga sugat dahil nawawala ang kati at sakit na aking nadarama. Ngunit habang tumatagal, hindi na ito umiepekto pa. Kapag ka nagpapabili naman ako ng agwa oksinada, ay mas lalong nandidiri lang ako sa aking sarili at nagtataasan ang mga balahibo kapag ka nakikita kong bumubula ang bawat sugat na mabubuhusan ko ng nasabing likido. Literal po na nakakadiri. Kaya naman naisip kong magtago sa aking kwarto. Habang tumatagal, lumalala ang aking karamdaman. Mas nagiging nakakadiri. Mas lumalansa pa ang amoy ng aking silid. Umabot sa puntong ayaw ko nang tumanggap ng bisita. Maski si Mio, hindi ko na hinaharap pa. Nagsilbing susi ang pagkakaroon ko ng karamdaman kaya nagagawa kong iwasan ang makulit kong manliligaw. Ngunit lingid sa aking kaalaman, pinlano niya pala ang lahat. Kinausap niya ang aking ina tungkol sa aking kalagayan. Nakiusap siya na dalhin ako sa kanilang bahay dahil manggagamot din naman daw ang kanyang ina. Noong una ay ayaw ko sana, pero desperada na akong gumaling mula sa aking karamdaman, Kuya Bari. Naisip ko, kapag kasumama ako kay Mio, ay tiyak na ang kaligtasan ko. Baka kasi may magagawa pa ang kanyang nanay para mapagaling ako. Kaya naman kahit alam kong masisira ang kaligayahan ko at maglalaho ang kalayaan ko, ay sapilitang sumama na lang ako kay Mio. Sa kanilang tahanan ako maninirahan sa kondisyon na siya pa din ay mananatiling manliligaw ko lang at hindi katulad ng kanyang pinakaasam-asam na ako ay maging nobya niya. Wala namang nagawa si Mio kung hindi tanggapin ang aking gusto. Wala din naman akong pakialam kahit ano pa ang gawin niya. At hindi nga nagtagal, Kuya Bari. Dinala niya ako kaagad sa kanilang tahanan kahit masyadong malala ang aking kalagayan. Umaasa lang ako noon na di bali, gagaling din naman ako at makakauwi pa rin sa amin. Doon ay nakilala ko ang kanyang nanay. Isang payat na babaeng may maikling buhok at yapis na ang pangangatawan. Kagaya ni Mio, may hitsura din si Aling Nena. Hindi ko alam kung bakit tila may kakaiba sa kanya na labis na nagbigay sa akin ng takot. Ginamot nila ako ni Mio. Magkatulong silang ginagawa iyon. Kahit papaano ay natuwa ako. Alam ko sa aking sarili na malalayo na ako sa kapahamakan. Ngunit isang gabi, nagulat na lamang ako. Naalipungatan ako mula sa pagkakatulog kaya bumalik-was ako ng bangon. Hindi ko maintindihan kung bakit kinikilabutan ako habang pinakikiramdaman ang paligid. Tila ba kakaiba ang ihip ng hangin? Nagpasya akong lumabas ng kwarto. Medyo magaan na ang aking pakiramdam mula nang mahawakan ako ni Aling Nena at nagpapasalamat ako kahit papaano. Nilagpasan ko ang nakasaradong pintuan ng kwarto ni Mio. Gusto kong magpasalamat sa kanya pero kinakabahan ako na baka bigyan niya ng maling interpretasyon ang pasasalamat ko. Kaya naman nagpatuloy ako sa paglalakad
at hinayaan na lamang na makarating ako sa sala. Madilim na, ngunit may natatanaw akong liwanag mula sa kusina. Dito, hindi ilaw mula sa fluorescent ang aking nakikita. Mukhang ilaw na galing sa nakasinding kandila. Lumapit ako at sumilip ako para tingnan kung ano ang naroroon. Medyo kinakabahan ako. May naririnig din kasi akong ingay na nagmumula doon. Tila ba nagsasalita ng mag-isa? Parang nagriritual. Kaya naman mas lalo kong pinakinggan ng maigi. Narinig ko ang aking pangalan kasabay ang pag-usal ng katagang hindi ko naman maintindihan. Hindi nagtagal, biglang sumakit ang aking ulo. Pabigat ng pabigat hanggang sa hindi ko na matandaan kung bakit nahihilo na ako. Nagpasya akong tumalikod para sana bumalik sa aking kwarto, ngunit nakasalubong ko si Mio. Pinagmamasdan niya ako at malisyosong pinababa ang tingin sa aking kabuuan. Gusto kong sabihin sa kanya na itigil ang ginagawa niya dahil nababastusan ako sa kanya, ngunit hindi ko magawa. Basta na lamang niya akong hinapit at dinala sa aking kwarto. May sinasabi siya na hindi ko lubusang maintindihan. Gayunpaman, nagawa ko pang sabihin sa kanya na hindi ko pa din magagawang magkagusto sa kanya kahit na siya na lamang ang nag-iisang tao sa mundo. Alam kong nasaktan ko ang damdamin niya, pero hindi ko magawang matakot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko laban sa kanya. Alam ko naman na kaya niya akong puwersahin ngayon. Kaya para mawala ang takot ko, inayos ko ang aking sarili at pinilit na tumuwid ng tayo. Nahihilo man, ngunit magalang akong nagpaalam sa kanya at hindi na lumingon pang muli. Nang mailapat ko ang kamay ko sa pintuan, nasapo ko ang aking dibdib. Muntikan na niya akong maisahan. Kung bakit bigla na lang akong nahilo nang marinig ang mga katagang inuusal ni Aling Nena kanina. Mayamaya'y nagdilim na ang aking paningin. Kinaumagahan, naging panauhin ko si Nanay. Kinamusta niya ako at nasiyahan nang makitang medyo maayos na ang pakiramdam ko. Nais niyang ipaalam ako kay Aling Nena na iuuwi na sa bahay. Nagliwanag ang aking mukha dahil gustong-gusto ko na rin namang umuwi. Kaso nga lang, nasira ang araw ko nang sabihin ni Mio na hindi pa daw ako pwedeng umuwi. Nag-aalangang tiningnan ako ni Nanay. Pabulong niyang sinabi sa akin na may nakilala siyang albularyo. Magaling at marami ng pinagaling. Anya, baka raw pwede ako doon. Umaasa siyang gagaling ako doon. Hindi raw kasi siya mapakali habang naririto ako. Palagi siyang nananaginip na kinukulam daw ako. Gusto ko mang ikwento sa kanya ang mga bagay na kakatuwang napapansin ko ay hindi ko naman masabi-sabi, lalo na't lumapit pa sa amin si Mio na tila pinakikinggan ang usapan namin. Sinabi ni Mio na hindi ako aalis ng kanilang bahay. Tinangka akong hilahin ni Nanay, ngunit natakot lang ako nang kumuha ng itak si Mio at iniumang ito kay Nanay. Sinabi ko sa kanya na ikalma ang kanyang sarili at wala naman silang ginagawa sa akin. Palihim akong bumulong kay Nanay, sabay sabing kailangan naming maghanap ng tamang tiyempo para makaalis. Huwag ngayon at kakaiba yata ang ikinikilos ni Mio. Mabuti na lamang napapayag ko si Nanay. Nagawa ko pa siyang ihatid sa may pintuan sa kabila ng aking panghihina. Nakita kong kusang naghihilom na ang aking mga sugat sa katawan, kaya alam ko makakaipon ako ng sapat na lakas
para malaman kung bakit nila ito ginagawa sa akin. Parang hindi na taus-puso ang pagtulong na ginagawa ni Mio. Sa halip ay nais na niya akong gawing premyo para sa kanyang sarili dahil sa ginawa ng nanay niya na panggagamot sa akin. Sabi ni nanay, sa ayaw at sa gusto ni Mio ay kukunin niya ako bukas. Magpapasama siya sa mga tanod at kailangan ko ding maghanda. Pumayag ako at sinabi sa kanya na huwag kaming papahalata. Napaigtad pa ako ng bulyawan ni Mio, sabay sabing napakatagal pa ng aming paalamanan. Hinarap ko ang lalaki at sinabing natural lang naman siguro na bigyan niya kami ng privacy ng aking nanay na magkausap ng sarilinan. Nagalit si Mio at ipinagtabuyan si nanay. Wala akong nagawa, Kuya Bari, nang ibalya pa niya pasara ang pintuan at hilahin ako papasok sa aking kwarto. Natatakot ako kay Mio at mistulang naging bilanggo na ako sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nais kong pagsisihan ang mga magagandang katangiang ipinakita niya sa akin. Tila ba, balat kayo lamang ang lahat ng iyon. Ani mo'y pagpapanggap lamang para mahulog ako sa kanilang bitag. Kabadong napadaos-dos ako sa paanan ng kama. Hinayaan ko siyang umalis at natitiyak ko hindi na ako makakalabas pa sa bahay na ito. Kinagabihan, muli na naman akong nagising. Masama ang aking panaginip. Si Aling Nena, nakikita ko na kinukulam raw si nanay. Napapaisip ako tuloy sa mga panahong nag-alok sila ng tulong. Bakit hindi ako nagtanong kung anong klaseng tulong ba ang maibibigay nila para sa akin? Bakit kailangan nila akong ikulong sa kwarto? Hindi naman ako isang bilanggo para kulungin. Wala silang karapatan na gawin ito sa akin. Naging marahas ang aking mga kilos at desididong tumayo. Lakas loob akong lumabas ng aking kwarto. Dumiretso ako sa silid ni Mio. Naglakas loob ako dahil nakaawang naman iyon. Pero tinakasan ako ng kaluluwa nang makita ang tagpong bumungad sa akin. Ang kwarto ni Mio mula sahig paakyat sa dingding at kisame ay puno ng mga larawan ko. May punit na. May pinagtirikan pa ng kandila at may pinatakan ng dugo. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Hindi yata't may kinalaman siya sa pagkakasakit ko. Nanginginig ang kalam nang umatras ako at namataan ang itak na nakasabit sa pakong nakatarak sa dingding. Kinuha ko iyon at tinanggal sa kanyang lagayan. Dahan-dahang umusbong ang galit sa aking kaibuturan. Pinlano ni Mio ang lahat ng ito. At si Aling Nena, kailangang matigil ang pinaggagawa niya. Pumalahaw ako ng iyak at nagsisigaw na tinawag ang pangalan ng dalawa. Naging mabuhay ang aking galaw dahil sa labis na pagpipigil ng emosyon. Galit na galit ako. Gusto ko silang tagtarin ng pinong-pino. Alam kong hindi nila ako pwedeng patayin kahit ilang beses na nila akong kinulam. Gumagaling lang ako kapag nasa poder nila at nagkakasakit lang kapag tinataboy ko si Mio. Mga walang ya sila. Galit at nagdadabog kong tinungo ang kusina. Nag-uumahon ang matinding galit sa aking dibdib. Taas-baba ang aking katawan dahil sa hingal. Alam kong may hawak akong itak pero hindi ko ito kayang ihataw sa kahit sino. Ngunit nang makita ko si Mio at Aling Nena sa kusina habang pinapatakan ng dugo ang larawan ko, napasigaw na lamang ako. May kung anong masakit na bagay ang dumagan sa ulo ko at makailang beses akong pinalo.
Bago pa man manlabo ang mga paningin ko, narinig kong nagkakagulo sa labas at natatarantang nagunahan sa pagtayo ang mag-ina. Marahil sadyang oras na ang naniningil sa lahat ng kanilang masasamang ginawa. Bumagsak ako sa sahig, Kuya Bari, at nanatiling may malay kahit namamanhid ang aking buong katawan. May mga taong nakapasok sa bahay at nasaksihan kong pinagtataga nila sina Aling Nena at Mio na noong mga oras na iyon ay walang nagawa kung hindi pumalahaw at magmakaawa. Ako naman ay umangat sa sahig at napagtantong binubuhat ng mga tanod na siyang hininga ng tulong ni nanay para mabawi ako sa kanila. Wala na akong naging pag-angal pa nang maramdaman na ligtas na ako. Nakatitiyak akong magiging maayos na ako dahil malayo na ako sa malulupit na kamay ni na Aling Nena at ng manliligaw kong mangkukulam. Agad akong dinala kina Kapaeng, ang albularyo na sinasabi ni nanay. Kaagad siyang nagsagawa ng pagtatawas pagdating ko sa kanilang tahanan. Dito na natuklasan kung gaano katindi ang panlilinlang na ginawa sa akin ng mag-inang iyon. Halos mapaiyak ako sa labis na awa sa aking sarili. Muntikan na akong mamatay dahil sa sarili kong kagagawan. Malinaw na kinulam ako ni Mio at ginamit ang aking larawan para maisagawa ang orasyon. Nanlumo ako sa pag-aakalang pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon, ngunit dahil sa kanyang ginawa ay napaatras ako. Tila hindi ko na magagawa pa ang mga iyon dahil kahit patay na siya ay hindi ko siya mapapatawad. Hinayaan ko si nanay na gawin ang lahat para mapagaling lang ako. At dahil sa pumanaw na ang mag-ina ay hindi na magagawa pa ang ritual ng sumbalik o rebuelta, kung kaya't kailangang mano-mano akong gamutin. Sa awa naman ng Panginoon Diyos ay napagaling ako. Hindi ko na maiwasang mapaluha sa labis na tuwa. Alam kong malaki ang magagawa ng aking pananalig dahil ilang buwan lang tuluyan ang naglaho ang bakas ng kulam sa aking pagkatao. Mangyak-ngyak na nagpasalamat ako kay nanay at sa mga taong tumulong para makalayo kina Mio. Magmula noon, Kuya Bari, nag-iingat na din ako sa mga taong nakakasalamuha ko, lalong-lalo na sa mga taong may magandang panlabas na kaanyuan, ngunit bulok naman ang kaloob-looban. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay pala rin din itong maikwento sa inyong channel. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Ella. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.